Ay, magandang tanghali ho mga pre, ha. Topic muna natin to si Norman Mangusin, no? Nakalaya na pala. Mamaya magbibigay ho tayo ng libreng advice sa kanya, no? Papakinggan natin siya. Magandang gabi po sa lahat. Kalbo na. Kanalaya ko lang po pansamantala. Maraming salamat po dun sa mga taong nagmalasakit at tumulong sa akin. Buti, may nagmalasakit pa sa'yo, tumulong sa'yo, no? Baka sa susunod niya, wala na. Tuloy mo. Salamat po dun sa mga taong patuloy pong sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Medyo masakit lamang po yung pangyayari. Siyempre, sa parte ng aking mga anak. Kasalanan mo yan, eh. Ayaw kang huminto, eh. Tuloy. Ay talaga pong masakit nga naman po na sa ganong kababaw po lang na kaso ako po ay para pong nahatulan na isa. Nako Norman, marami pang parating na kaso sa'yo. Oo. At sabi nga ni Kalinisan, patong-patong pa pala yung mga kaso mo. Hindi ka pa naman pala absuelto. Piyansado ka lang. Ayaw ko huminto eh. Tuloy. Kriminal. Ako po ay may pagkakamali. Maaari. At tama naman po yung ginawa nila na ako ay hulihin. Sapagkat yun naman po ay bahagi ng kanilang trabaho. Ngunit po yung ako naman po ay ipinahiya nila na para bagang tinalupan na ho nila ako ng buhay. Yun lang doon, medyo hindi ako sang-ayon doon, Norman. Oo. Hindi ka naman pero dapat hinuli ka na lang nga, totoo. Sandali lang, hindi yung may press conference pa eh. Parang nakahuli talaga ng napakalaking isda. Oo, di ba? Hindi ka naman malaki. Tuloy. Ano kasi ito eh. May mga kaso pa nga swindling to eh. Meron pang human trafficking to eh. Paano nakapagpiyansa to eh. Sa totoo lang, no? Hindi ko alam koneksyon niya. Kala ko nga, hindi nalalaya to eh. Kasi daming nagsampang rito eh. Swindling, stapa. Oo, tuloy. Opo. Kalbo na. Ay sobrang sakit po. Para ho doon sa mga kapulisan, hindi na po ako magkakaso sa inyo. Ba, lalo pang kasuhan yung kapulisan. Talagang matibay ka. Tuloy. Pinagpapasa Diyos ko na lang ho. Huwag mong inaano yung Diyos. Walang alam yung Diyos sa naabot mo. Ikaw ang may kasalanan yan. Mamaya may payo ko sa'yo, libre. Maaaring kayo po ay sumusunod lamang. Eto pa isa. Sobrang yabang mo kasi. Alam mo ba na nagpapasalamat ako sa Diyos? Hindi ako natuloy maging senador. Diyos na naman. Kasi kung naging senador ako, Hindi ka natuloy maging senador. Hindi ka talaga pwede maging senador. Dahil yung ginamit mo, FLM. FLM ka ng FLM. Hindi ka naman FLM eh. Norman Mangusing ka. Panggap ka ng panggap na Marcos ka. Buti nga, hindi ka inaano nung First Family. Kung anong sinasabi mo. Taki mo nung misa, napanood ko yung panahon ng sobrang yabang nito eh. Oo. May umutang daw sa kanya yung asawa ni BBB. Kaharap niya si Imelda na pala. Hindi. Puro kayabangan ka kasi. Tumigil ka na kasi niyang kaka Marcos mo. Pinapayuhan na kita, libre ha. Tuloy mo. Tapang pa, yung magsasalita.
Escudero, No. si Joel Villanueva. Pinagsusuntok ko na sa mukha lahat yan. Naku, yan ka na naman. Buti na lang, hindi ako naging senador. Oh. Di nga Kung naging senador ako, baka nakakulong na uli ako. Alam mo kung anong kaso ko? Physical injury uli. Bakit? Lahat ng mga senador na dawit dyan sa korupsyon, babasagin ko ang mukha. Puro ka salita eh. Oh, puro ka salita. Nung nakaharap ka naman kaila yung sa humuli sa'yo, kay si IDG, hindi ka na makapagsalita. Oh, tigilan mo na kasi kayabangan. Ikaw naman. Tuloy. Sa suntok. Makikipagsuntukan talaga ako sa kanila. Alam mo ba na nagpapasalamat ako sa Diyos? Hindi ako natuloy maging senador. Sinasama yung Diyos sa kawalangyaan mo, Norman. Ha? No, ito pa. Ito na, sasampakan ni Senator Manny Pacquiao magsasampa rin ng reklamo naman laban sa vlogger na si Norman Mangusin, also known as Francis Leo Marcos. Ano kayang kaso ito? Malaman natin sa balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Tita Winnie, hindi pa man nakakapagpiyansa, madaragdagan pa ang mga reklamong kinakaharap ng vlogger na si Norman Mangusin na kilala rin bilang Francis Leo Marcos. Ito ay matapos kumpirmahin ni dating Senator Manny Pacquiao na nakahanda na ang mga reklamong kanyang isasampal laban kay Mangusin, kabilang na ang cyber libel at iba pa. Kaugnay ito sa mga claim ni Mangusin noon na may pagkakautang umano si Pacquiao sa kanya na malaking halaga. Gayun din ang pang-iinsulto na ginawa nito sa kanyang pangalan at sa kanyang ina na si Mami D. Gate ni Mantakay mo si Mami D, ininsulto mo. Sabi ni Manny, sinabihan mo rin ng mukhang bakulaw yung nanay niya. Buti sana kung gwapo to eh. Nakita mo na ba yung live-in partner ni Mami D? Ha? Mas gwapo pa sa yung hamak. Ikaw talagang Manny ka eh. Mamaya papayuhan kita talaga, libreng payo. Pacquiao, hindi niya pa nakakasama kailanman si Mangusin at hindi rin niya katanggap-tanggap ang mga masasamang salitang binitawan nito laban sa kanya. Hindi lang yata isa kasi siyempre yung pagsisira niya sa pangalan ko, mag-claim siya na may utang ako sa kanya, parang sabi niya yung mama ko daw mukhang bakulaw, so nasasaktan ako nun. Hindi maganda yung mga ganong tao. Dapat huwag tularan. Dapat, tama yun. Magkulong na siya para manahimik na siya doon. Sabi ni Pacquiao, patatawarin niya si Mangusin kung magpa-public apology, pero tuloy pa rin ang kanyang isasampang reklamo na inaasahang ihahain ng kanyang abogado sa lalong madaling panahon. Yan ang Takay mo yan, Manny. Manny. Norman, inaabot mo. Kayabangan mo. Umayos ka na kasi. Mamuhay ka na ng normal. Tigilan mo na yung, payo ko sa iyo to, libre. Tigilan mo na yung pantasya mo na ikaw Marcos. Oh, buti nga hindi ka pa ginagalaw nung Aquino eh. Kung ano-ano pagsasabi mo kay Labal si Aquino eh. Na sila nagpapatay sa tatay nila eh. Oh, hindi ka ginagalaw. Tigilan mo na yan daldal mo. Sa totoo lang. Mayaman. Paano ka? Yung panaginip mo ng gising, itulog mo na yan. Oh. Mayaman ka dito sa Belan, wala ka bahay dito eh. O, ano ba negosyo mo rito? Dito, pag may mayaman dito, kilalang kilala. O, Magnolim, Cagayan, Ernest Subia, Anditan. O, yan, mga ano yan, malalaking tao dito yan, talagang mayayaman yan mga yan. O, tsaka kung talagang mayaman ka, ba't hindi ka nakadikit sa mga D? O, kila Boji D, kila Albano. O, tumigil ka na. Niyang kapapanaginip mo ng gising. Oh. Buti nga nakapagpiyansa ka pa. Sabi mo nga may mga tumulong sa iyo, 120,000. Ito mga dadating na kaso sa iyo ni Manny Pacquiao, milyon na nga ba babanatan ka rito ng milyon? Oo, sinira mo. Hindi basta-basta tao. Oh, bilyonaryo. Tingnan mo yan? Ang tanong ko lang sa iyo, Manny, ha? Wala ba, di ba mayroon kang mga abogado ka mo? Wala ba nag-a-advise sa yung abogado na huminto ka na dyan sa kapapanggap mo ng Marcos? Oh.
Abay, maawa, may pamilya ka mo, may mga anak ka. Ano ba napapala mo dyan sa mga ginagawa mo kasi? Nakayabangan, pagyayabang. Kakain ka lang, pakikita mo pa yung kain mo. O ito, pinagbumura mo si Makagago. Tinrabaho ka na eh, tinatrabaho ka na ng Makagago. O, di ba? Nakakausap ni Makagago yung mga dating kampay mo. Sila Nasukir. Yung dating, yung FPJ ba raw siya? Oo, yan ang mga dating, nagtrabaho sa'yo. Sino pa? Sila Makmak. Na dating talagang halos himurin yan tumbong mo sa bilib sa'yo. Asa ka na ngayon? Ayun, binablog ka ni Makmak. Tumigil ka na kasi. Tigilan mo na yung kayabangan na yan. Mamuhay ka na bilang ikaw. At gumising ka Tsaka yun nga, kung mangarap ka ng gising, huwag kang mangarap ng gising, huwag kang managinip ng gising. Matulog ka muna, saka ka managinip. Ganon. Libreng payo yan. Yung mga abogado mo, dapat pinapayuhan ka ng ganyan. Samantalin mo sa dami ng gusto mong maging Marcos ka pa. Walang ganyan kabastos na Marcos. Nabunga nga, wala. Totoo. Kung makapagmura ka sa... Tayo mo, tinrabaho ka na ni Makagago, hindi ka pa rin tumino. Pinuntahan na nga ni Makagago mismo yung Manny Pacquiao, pinakita na niyo kung paano. Kaya kasi ng pa ni Manny Pacquiao, baka hindi nga alam ni Manny Pacquiao yung mga pinagsasabi mo sa kanya eh. Pumunta si Makagago doon mismo kay Manny Pacquiao, pinakita yung mga pagmumura mo, kung anong mga pinagsasabi mo sa kanya, sinampahan ka ng kaso. Senador yan, muntik pa nga magpipresidente talaga. Tigilan mo na yan, tsaka yung kapapangarap mo, senador, kung anong pinagdadadal mo dyan. Taka may ginagawa mo sa buhay mo. Punta ka sa tutulog ka. Ito, nagyayabang mo, nandito ako sa ganitong hotel, ganyan. Tapos, yung nanay mo, wala naman kayong bahay man lang dito, puro kayabangan. Sabi nga nito, si Kalinisan, your life is a lie. Puro kasinungalingan. Ang dami mo na biktima. Lalo yung Nasukir, yung sa, FFCI USA ba yun? Ang dami. Sa totoo lang mga friend, kasi yun nga ang hirap sa tao, no? Madaling magago. Daling bumilib. Masabi ko, pag ang pagtulong, ikinamera, medyo wala yan. Marami kong ganyan ngayon, mga tumutulong na nakakamera. Marami. Kumikita naman talaga sila. Dahil nababagbag nila yung kalooban ng mga OFWs doon sa mga mga buhay na kanilang inilalabas sa kanilang mga palabas. Pupuntahan yung mga tao sa mga bundok na mga kawawa. Siyempre, kukunan mo na retrato yun. Tas siyempre, gusto na nila dahil bibigyan mo sila ng libo, bibigyan mo sila ng bigas, Pero yun, true to life story na yun. Pelikula yun eh. Pelikula yun. Maraming ganyan. Meron pa panood eh. Nakasasakyan sila, biglang may madadaanan silang nagtitinda ganyan. Bibili nila lahat yung paninda, bibigyan nila ng pera. Tapos, kawawa naman sila, sabi ng vlogger. Sabi naman nung binigyan, Diyos na ang bahala sa'yo. Sabi, siyempre, tuwan-tuwa yun Ang taki mo, bigyan mo ng 1,000 o 2,000. Binili mo pa lahat yung kanyang tindang ice cream. Ilan ba lahat yung ice cream na yan? Madali ho gawin eh. Kaya lang, hindi kaya ng dibdib ko. Hindi kaya ng dibdib ko. Sa totoo lang. Bigyan mo na lang. Pero, pipelikula mo siya. Gusto naman nila yan eh. Kasi nga, yun nga, di ba? Tapos, papatayuan ng, bulok-bulok yung bahay. Hihingi ngayon ng tulong yun, yung vlogger. Tatayuan, yung mga gusto tumulong, tatayuan natin. May mga mabubuting puso na mga taga-OFW na nababagbag, na maraming pera. Siyempre, tutulungan nila yan. Bandang uli. Ganun lang yun eh. Ang tulong ng galing ho sa OFW, ang kasikatan na bilang Good Samaritan, nanggaling ho doon sa yun yung director ng pelikula na siya ang bida, siya ang director, siya ang producer.
Oo. Ang matulunging vlogger. Mga ganun eh. Yun. Oo. Marami yung nang gumagaya niyan. Ito si Mang Using, dyan din umano to eh. Sumikat, yung pandemya nga, namimigay siya ng paklans doon sa mga mga nadadaanan niya sa karsada. Oo. Siyempre, gandang tignan, ang kunang retrato, di ba? Abot ang pasalamat nung nabigyan ng pagkain. Salamat, God bless you. Gano'n na naman yan. Sasagot naman. Instrumento lang ho ako ng Panginoon. Mga ganun eh. Oo. Diba? Kaya ito, si Norman na to, yun nga ang naging style nito. Milyon igadang nito. Ito halos na nagsimula ng mga ganong style yung mga matulungin. Milyon inaabot ang subscriber, views. Tapos yun nga, yung palipad ng palipad na, ang dami na nagpapalipad. Tinutulungan siya ng mga OFWs natin, ng mga may mabubuting puso. Palipad, sige. Oo. Kumuha na siya ng mga tauhan niya. Bandang huli, iniwan na siya, wala na. Sumobra yabang eh. Sumobra yabang. Pati si Isko Moreno. Tawa ako ng tawa. Mary Isko! Tulungan kita. Ramdam kita, Mary Isko. Babadalang kitang bigas. Tawa ako ng tawa. Totoo mga boss. Norman, tama na yung panaginip mo na ikaw ay isang trilyonaryo. Gumising ka na. May problema kasi, Norman. Mahirap yung nananaginip ka ng gising, kaya mahirap gumising. Oo. Pero tama na. Lumayo ka na dyan sa FLM na yan. Buti nga, di ka pa pinahuhuli. Mantakin mo kung kahihiyan niya binibigay mo. Sabihin mo, kapatid mo si Bongbong Marcos. Talaga ikaw, Tama na. Mabuhay ka na ng ordinaryong buhay mo. Tama na yung kagiging trilyonaryo mo. Tingnan mo, bukong-buko ka na nga eh. Na hindi ka naman Marcos. Nung hinuli ka, ikaw ba si Norman Mangusin? Opo, sabi mo na agad. Mamuhay ka na ng Norman Mangusin. Buti nga, nauto mo pa yung Comelec. Akalain mo nakapag-file ka ng kandidacy. Muntik pa ako natalo, putergis. Alam ko, manunusit candidate to eh. Wala. Nakapag-file. Pero hindi ka rin magiging senador dahil siyempre, baka malalaman din bandang huli na hindi ka nga Marcos. Mangusin ka. Di ba? Yun na lang, Norman. Hanggang dito na lang to. Payo ko sa'yo, tigilan mo na yan, kama Marcos mo. Tigilan mo na yan. Maghinap ka ng ibang pilido. Mamaya, nagalit sa'yo si Presidente. Di ba? At saka yun nga, tama na yan kayabangan. Ha? Kung anong mo, tama na. Buti nga, sinalukan na naman ngayon. Ewan ko, sino may hawak sa'yo eh. Sino handler mo eh. No? Nakakapamuhay ka, nakakapag-Hilton ka pa. Di ba? Wala ka na mga, ano ba, hanap buhay mo? Saan ka kumuha kayamanan mo? Kaya maraming naloloko to eh. Di ba? Si Isabela, wala ka naman talaga dito. Sana meron ka rito kagaya nila Puwa. Yung mga bahay nila gaganda, may mga basement pa. Sa'yo, wala ka man lang maturong bahay mo rito. Saan ba bahay mo rito sa Isabela? Nga. Anong negosyo mo rito sa Isabela? May maganda rito sa Isabela kung talagang mayaman ka ba? Dito ka na po maging politiko. Diba? Saan ka ba talaga dito sa Isabela? Diba? Ganun. Tama na yan, Norman. Gumising ka. Kaya yun nga, mahirap kasing gumising pag dati ka nang gising nang nananaginip. Sige. Magbalik loob ka kaya sa Diyos. May kang tawad niya sa mga si Manny Pacquiao, maka-Diyos yan. Pero galit dahil talagang binaboy mo yung pamilya niya. Mantakin mo, hindi ka pa pala nakakausap ni Manny Pacquiao. Sinabihan mo ng napakalaki ng utang sa ni Manny Pacquiao.
Pati nanay niya, sinabihan pa mukhang bakulaw. Lagay ko, Norman kayo. Sige, hanggang dito lang, Norman. May magbablog pa ako mamaya. Ay, shout out, mga kaibigan kong Talino Warriors, ha? Mike Cervera, Ant Vlog, Takero Miyamoto, at marami pa iba. Anak Aboy Paraiso, SKL Vlog, shout out, Kayla. Marami pa ho yan, dami niya. Nakalimutan ko na iba eh. Marami rin kami noon eh. Oo, Talino Warriors. So, na yan nga ang namin. No? Kung sino may mga abogado mo, tanggalin mo na. Hindi ka pinapayuhan ng matino. Tuloy ka ng tuloy ng ganyan. Marami pang parating na kaso. Baka pasamantala lang, mamaya, andyan na, datakipin ka na naman dahil sinampangan na ng cyber libel. Million yan. Sino ba yung sinampahan ni Rason? Yung meow-meow. Ang sinisingil sa kanya 110 million. Dahil ang sinira nga raw ni meow-meow yung kanyang siyempre, bilyonaryo si Rason eh. Baka ganyan din ang abutin mo kay Manny. Kay Manny pa lang yan, kung sampahan ka pa ni Junisha na sinabihan mo ng mukhang bakulaw. Paktay ka. Mayos ka. Bata pa ito eh. Tama na yung katapangan ng bunganga. Ha? Ingat-ingat ka na lang dyan, Norman. Mamaya, bigla ka na lang umano dyan. Tinrabaho ni Makagago ito eh. Sa totoo lang, tinrabaho na siya. Hindi pa siya maayos eh. Pinagmumura niya si Makagago. Ayun. Nakita ko eh, pinapanood kita eh. Ayoko lang pumasok, sa totoo lang. Pero yung advice ko sa'yo, tama na. Tama na yung kayabangan. Wala ka nga pupuntahan dyan, maniwala ka. Yun, sa presinto, punta mo. Yun eh, kung tambak daw yung kaso mo, sabi ni General Kalinisan eh. Nung CIDG, marami ka pang kasong 120 million. 20,000 nahirapan ka pang mag-produce. Maraming tumulong sa'yo, kamo, kaya ka nakalaya. Paano yung pagdating kay Manny Pacquiao? Ilan ang hihingi sa inyo yung danyos nun? Maghanda-handa ka ron, siguradong milyon yun. Si Meow Meow, 110 million na hiningi ni ni Rason. Yan, Manny Pacquiao yan. Respeto yan, binababoy mo. Paktay kang bata ka. Basta kung sakasakaling maayos mo lahat ng problema mo, Norman, tumigil ka na, gumising ka na sa pagkakatulog mo ng panaginip mo ng gising, ha? Saka yung hinihingi sa'yo yung ni Manny Pacquiao ng public apology, sabi niya, pero hindi kanya patatawarin. Ganun. Pero baka kung luluhod ka sa harapan niya, mapatawad ka. Ha? Ganun yun. Mabait si Manny. Talagang bilyonaryo. Hindi kagaya mo, peke. Sige na.